Bastard! Pilit na ikinuyong ni Dexter ang kanyang mga kamao. Talagang hindi karaniwan ang gana ni Yinsi. At gusto niyang sirain ang buong sangkatauhan. Ang immortalidad ay hindi sapat para sa popular na galit. Dexter, sabihin mo sa akin. Nasaan na ang mga tao mula sa Yin Division ngayon? Tinabi ni Shadow. Ako. Maaari kong markahan ito para sa iyo sa mapa. Agad na naglabas ng mapa si Lone Wolf sa kanyang katawan. Ngayon lang. Natagpuan nila ang nayon na ito base sa mapa na iyon. Maingat na minarkahan ng Shadow ang 8 lokasyon sa mapa. Ang mga tao ng Yinsi ay nakabaon sa 8 lugar na ito. Tiningnan ni Dexter at nalaman na 7 sa kanila ay nasa hangganan ng Linhai City. Gayunpaman, mayroong isang moog. Ngunit ito ay matatagpuan sa gitna ng Linhai City. Nagmamadaling nagtanong si Dexter. Sino ang taong nakabaon sa gitna ng alakdan na ito? Biglang tumahimik si Shadow. Agad na napagtanto ni Dexter na tiyak na may malaking problema sa kuta na ito. Pinasag niya ang nag-aalangan na anino ng walang pag-aalinlangan. At pagkatapos ay nagtanong sa isa pang anino. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon sa moog na ito? Natakot si Shadow. At nagmamadaling sumigaw. Ang Young Master ng Yinsi ang nakabaon. Ito ay isang paaralan. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Si Young Master Yinsi ay nakabaon. Sa paaralan. Mabangis na tiningnan ni Dexter ang anino. Sabihin, ano ang layunin ng Young Master ng Yinsi sa paaralan? Tinabi ng anino, Young Master, gusto ni Young Master na ibahin muna ang mga estudyante dito sa pagiging Yinsi. Sariling, ukbong bakal ang dugo, bastard. Kahit mga bata ay kayang gawin ito. Ang mga batang ito ang magiging pag-asa ni Daxia. Paano sila sisirain ng iba? Agad na sumigaw si Dexter. Team Nightingale, magpakita ka. Swish swish. 2 anino ang agad na lumabas mula sa kadiliman at lumuhad sa harap ni Dexter. Ito ay 32 at 33. 32 at 33 ang lihim na nagpoprotekta kay Dexter mula nang lumitaw si Dexter. Bagamat hindi kailangan ni Dexter ang kanilang proteksyon. Ito ang kanilang tungkulin. 32 Nightingales. 33 Nightingales ay sumusunod sa mga utos. Dexter, agad na pamunuan. Ang pangkat ng Nightingale upang sirain ang 7 base ng Yin Division. At walang iwanan sa kanila. Kupunan ng Nightingale. Naiintindihan. Dexter, tandaan. Sa anumang paraan, dapat mong sirain ang mga ito. At dapat mong harangan ang impormasyon. At huwag istorbohin ang bagong commander ng Diyos sa ngayon. Kupunan ng Nightingale. Naiintindihan. Dexter, Pong Chigang, Lone Wolf, Little Squirrel, Sundin. Naghiwa-hiwalay ang karamihan. Ang buwan at mga bituin ay kalat-kalat. At ang simoy ng hangin ay malamig. Isang grupo ng mga multo ang tahimik na lumapit sa isang middle school ng Linhai City. Ang multo na ito ay walang iba kundi si Dexter, Pong Chigang at Little Squirrel. Sa sandaling ito, pinatay ng high school ang mga ilaw at natulog. At tahimik ang mundo. Ang maliit na ardilya ay humikab. Inaantok na mga mata. Tamad din si Hong Chigang. Dexter, bilasan mo at magtrabaho. Kailangan mong bumalik sa pagtulog pagkatapos ng trabaho. Pagdating dito, ilang araw na akong hindi nakakapagpahinga. Dexter, maghintay ng ilang sandali. Hintayin ang pagsisiyasat upang linisin ang eksaktong impormasyon bago magsimula. Hindi nagtagal. Isang itim na anino ang tumalon palabas ng paaralan at mabilis na nagtago sa dilim. Ang figure na ito ay isang nag-iisang lobo. Inutusan siya ni Dexter na pumunta sa paaralan upang imbestigahan ang sitwasyon. 2 beses niyang ito. Agad nilock ni Lone Wolf ang posisyon ni Dexter ayon sa boses at lumapit sa kanya. Kuya, malinaw ang investigasyon. Nakatago sa paaralan si Young Master Yinsi at ang kanyang mga subordinate bilang faculty o staff ng Logistics Department. Nagpaplano na sila at tinatayang magkakaroon ng aksyon sa susunod na 2 araw. Si Dexter ay nadama na maswerte sa kanyang puso. Mapalad na dumating siya sa tamang oras. Kung huli ka ng 2 araw,
Tinatayang magdurusa ang mga estudyante sa paaralan. Nagtanong si Dexter, naimbestigahan mo na ba ang silid kung saan sila dumapo sa gabi? Tumango si Lone Wolf, nahanap ko ito. Ito ang impormasyong nakuha ko mula sa Academic Affairs Office. Ito ay may mga numero ng dormitoryo ng mga taong ito. Tinulyapan ni Dexter ang impormasyon at isinulat ang numero ng dormitoryo kung saan sila tumuloy. Nang gamitin ni Dexter ang kanyang kamay, nabasag ang papel. Dexter, go! Pupunta ako sa silid ng Young Master. Kayo, pumunta sa mga silid sa magkabilang panig ng Young Master. At magsusumikap, para sa one-hit kill. Pinakamabuting huwag maapektuhan ang mga estudyante at kawani. Malinaw. Tulad ng mga multo, maraming tao ang umakyat sa dingding at pumasok sa paaralan. Para sa isang powerhouse tulad ni Dexter, ang paglipad sa kalangitan ay isang piraso ng cake. Madali siyang lumutang sa labas ng bintana ng silid ng Young Master. At pagkatapos ay ginamit ang espada ng Sea King upang laslasin ang higa ng Young Master. Puff! Matapos ang mahinang tunog, ang kama ay nahati sa kalahati ng kutsilyong Sea Wang. Masyadong matalas ang kutsilyo ni King Sea. At kasabay ng bilis, hindi ito gaanong ingay. Pagkatapos noon, taglit na tumahimik ang silid. At walang sumasagot, Young Master Yinsi. Ngunit iyon ang kaso. Isang suntok ang pumatay sa kanya. Si Dexter ay lumutang sa silid sa tabi ng bintana. Itinaas ang kubrekama at tumingin. Ngunit nakitang wala itong laman at wala. Talagang tao. Damn! Paano ang mga tao? Ito ba ay isang bitag? Maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Kaagad na nakipag-ugnayan si Dexter sa ilang iba pang miyembro ng koponan na may kamalayan. Paano ginawa ang misyon? Lone Wolf, Kuya, walang tao ang kwarto. Wala talagang tao. Agad ding tumugon sina Hong Chigong at Little Squirrel. Wala rin kaming nakitang buhay na nilalang dito. Kakaiba iyan. Sumimangot si Dexter. Kakalagitnaan ng gabi. Naglakad si Dexter sa bintana at tinatanaw ang buong paaralan. Bahagya niyang nakita na may itim na ulap na tumataas sa kalangitan patungo sa timog silangang sulok ng paaralan. Hindi ba dapat magtipon-tipon ang mga tao ng Yin Division sa sulok na iyon? Anong ginagawa nila doon? Kung sasabihin mong walang problema, hindi ka maniniwala. Agad na sinabi ni Dexter. Pumunta ka doon para tingnan ang sitwasyon. Maraming tao ang tumalon pababa at nagmamadaling nagtungo sa timog silangan na sulok. Bilang resulta, sa kalagitnaan, biglang huminto si Dexter. Sandali, bilasan mo at magtago. May tao. Nagulat ang ilang tao. Mabilis silang tumigil. At, tinamantala ang sitwasyon para humanap ng tagong sulok na mapagtatagwan. Hindi nagtagal ay lumabas ang ilang figure mula sa dilim na di kalayuan. At tila patungo na rin sila sa timog kanlurang sulok. Sa isang sulyap lang, napagtanto ni Dexter na may mali sa kanila. Ang mga mata ng ilang tao ay mapurol. Matigas ang kanilang mga kilos. At walang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Na parang na-hypnotize mo. Anong meron sa mga taong ito? Maingat na pinagmasdan ni Dexter. At sa lalong madaling panahon nalaman na maraming tao ang napuno ng maraming Yinchi. Walang duda na ang mga taong ito ay kontrolado ni Yinchi. At ngayon ang kanilang mga salita at gawa ay nasa kontrol ng Yinchi. Saan sila pinapapunta ni Yinchi? Sulok sa timog silangan. Upang mapatunayan ang kanyang sariling mga iniisip. Lumakad si Dexter. Iniunat ang kanyang kamay at kinamayan ito sa harap ng maraming tao. Maraming tao ang hindi tumugon. Parang kontrolado talaga ni Yinchi. Nag-isip sandali si Dexter at pinatalsik ang ilang tao. Agad ding tumalon si Lone Wolf at ang iba pa. Kuya, ang mga taong ito ba ay kinokontrol ni Yinchi? Tumango si Dexter. Tama. Mabilis tayong magpalit ng damit nila at pumunta sa timog silangan na sulok para malaman. Ayos ito. Ang mga taong ito ay pawang mga kawani ng paaralan. Upang maiwasang matagpuan ni Yinchi. Mabilis silang nagpalit ng damit ng isa't isa, at ginaya ang poster ng Walking Dead ng isa't isa.
at naglakad hanggang sa timog silangan na sulok. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang miyembro ng faculty na ang isip ay kontrolado rin ni Yinsi. Si Dexter at ang iba ay sumunod lang sa likuran nila at dahan-daang sumulong. Para sa maikli at mababaw na paglalakbay, lumakad sila ng mahigit kalahating oras. Sa dakong timog silangan ng paaralan ay isang malaking auditorium. Ang auditorium ay maliwanag na naiilawan. At sa mga bintana at kurtina, nakikita ni Dexter ang mga anino sa loob. Sa pagtulak ng pinto at pagpasok, nakita niyang daan-daang tao ang nasa loob. Tinatayang nandito ang buong faculty at staff ng school. Sa rostrum ng auditorium, isang dosenang tao ang nakaupo. Sila ay napuno ng makapal na yinchi. Hindi na kailangang sabihin. Sila ay mga tao mula sa yin. Ang lalaking nakaupo sa gitna ay may mapupulang labi at mapuputing ngipin. At maislan ang kanyang kutis. At hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang kanyang aura ang pinakamalakas sa audience. At dapat siya ang Young Master ng Yin Division. Sa harap ni Young Master Yinsi, mayroong isang malaking transparent na tangke ng isda na may itim na likidong kumukulusa. Tangke ng isda, ang mga itim na likidong iyon ay puno ng yin. At si Dexter ay seryosong naghinala na ang mga itim na likidong iyon ay nabuo. Sa pamamagitan ng pag-compress ng yin sa likido. Sa likidong yin chi, mayroon ding ilang mga dagger na nabasa. Matalas si Senador Han. Pagkatapos pumasok ang grupo ni Dexter, may nagsara ng pinto mula sa Yin Division. Tinabi ng subordinate kay Young Master Yinsi. Young Master, nandito lahat ng faculty at staff ng school. Walang pakialam na sinabi ng Young Master Yinsi. Sigurado ka ba? Kung mayroon pang pagkakamali tulad ng huling pagkakataon, gagawin ko kayong lahat na hindi mabuhay. Sandaling nag-alinlangan ang nasasakupan. Iyan, Young Master, bakit hindi ko kumpirmahin ngayon? Biglang iniunat ni Young Master Yinsi ang kanyang kamay. Tumusok sa puso ng kalaban. At pagkatapos ay hinugot ang kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ng kabilang partido. Puno ng hindi pagnanais ang kanyang mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At walang ingay. Bumagsak siya sa lupa. Walang pakialam na sinabi ng Young Master. Hindi ko magawa ng maayos ang maliit na bagay na ito. Ano pa ang silbi ng gusto kita? I ask you, can you make sure na nandito lahat ng staff? Para sa cold-blooded brutality ng Young Master. Mukhang sanay na ang mga subordinate niya kaya wala masyadong emotional fluctuation. Ang pangkat ng mga nasasakupan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Ang Young Master ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Very good. Now, let's start converting them. Well, once these faculty members are converted into my people, mas magiging madali para sa kanila na magsimula sa mga estudyante. At magiging mas mataas ang kahusayan. Oo, naglakad ang mga subordinate sa tangke ng isda sa harap ng Young Master. Naglabas ng mga punyal mula rito. At dumiretso sa mga tauhan. Ang tinatawag na conversion ay ang paggamit ng ganitong uri ng punyal na nahawahan ng death energy para pumatay ng mga nabubuhay. Ang mga bangkay ng mga nabubuhay na taong ito ay nahawahan ng yin sa punyal. At pagkatapos ng kamatayan ay dahan-dahan silang magbabago sa mga miyembro ng dibisyon ng yin. Hindi ka na makapaghintay. Kung hindi man ay masuyo ka sa buhay. Gumawa si Dexter ng mapagpasyang desisyon. Aksyon. Pagkatapos magsalita, ang nag-iisang lobo na si Hong Chigang, ang maliit na ardilya, at ang iba pa ay agad na bumaril na parang mga palaso mula sa tali, na nagpatamba sa mga tao ng Yin Company na akmang sasalakayin ang mga tauhan. Oops! May ambush. Ang mga tao sa Yinsi ay agad na nataranta. Hindi sinasadyang nagtipon sa isang grupo. Pinrotektahan ng Young Master. At binabantayang mabuti ang grupo ni Dexter. Galit na galit ang Young Master. At sinaksak ang isa sa kanyang mga nasasakupan hanggang sa mamatay. Bastard! Basura! Wine! Bag at rice bag! Ano ang gusto ko sa iyo? Talagang pinayagan nito ang kaaway na pumasok. Napapikit ang nasasakupan sa kawalan ng pag-asa at masayang bumagsak sa lupa.
Bago mamatay, hindi niya nakalimutang magsabi ng "I'm sorry" sa Young Master. Ang mga taong Yinsi ay ganap na tapat sa Young Master. Ang mga mata ng Young Master ay nahulog kay Dexter at sa iba pa. "Humph! Ano ang ginagawa mo?" Kumilos si Yinsi. "At, iniiwasan ito ng mga buhay. Bigyan ka ng pagkakataong makaalis. Kung hindi, panatilihin mo ang iyong buhay." Ngumiti si Dexter. "Kumilos si Yinsi sa aking kaharian. Pinapatay ang aking mga tunay na tao. At hiniling sa akin na iwasan ang mabuhay. Hindi ba't masyadong hindi makatwiran? Young Master, reasonable. Are you reasonable with me?" Haha, the Young Master of the Yin Division is Heaven's Law. Bigla akong nagbago ng isip. I don't want to give you a chance to live. You have such hard bones. If you are my subordinate, it must be very interesting. I just like to conquer some hard bones. Yinsi, makinig ka sa utos. Ang mga nasasakupan ay sumusunod sa utos. Young Master, kailangan mong gawin ang lahat para ma-convert ang mga taong ito sa mga taong mula sa underworld ko. Kung hindi mo magawa, maaari mong patayin ang iyong sarili. Ang dibisyon ng Yin ay mayroon lamang ganap na pagsunod sa mga utos ng Master. Ang mga nasasakupan ni Yinsi ay agad na tumugon. Naiintindihan. Kung hindi natin ay convert ang kaaway, hindi tayo mabubuhay. Nang matapos ang mga salita, inatake ng mga tauhan ni Yinsi si Dexter sa grupo. Tumawa si Lone Wolf. Hayaan ang matanda na sumalubong sa iyo. Ang nag-iisang lobo ay sumugod sa Yin Siren. Matagal nang nakapasok ang Lone Wolf sa kaharian ng diwata at demonyo. Sa mundong ito, ang kanyang lakas ay itinuturing na pinakamataas. Hindi kahit na mas mahina kaysa sa bagong Diyos. Ang grupong ito ng maliliit na isda at hipon sa Yinsi ay hindi magiging kalaban ng nag-iisang lobo. Matapos suntukin at sipin ng nag-iisang lobo, ang lahat ng tao sa Yin Division ay napatay at nasugatan. At walang paraan para lumaban. Muling nakatuon ang mga mata ng nag-iisang lobo kay Young Master Yinsi. Mabilis na nagbago ang kutis ng Young Master. At napagtanto niyang nakatagpo siya ng matigas na tuod. Nang may nakita siyang masama, tumakbo siya palayo. Gayunpaman, hindi siya hahayaang makatakas ni Dexter. Umiwas siya, nag-teleport sa Young Master, at hinawakan ang balikat nito. Nagulat ang Young Master, at naglabas siya ng punyal mula sa kanyang mga braso at tinaksak si Dexter. Hindi umiwas si Dexter. Ngunit hinayaan lamang na umatake ang kalaban. Dahil dito, desperadong nalaman ng Young Master na sinaksak ng punyal si Dexter, na para bang tinusok sa sementadong sahig, at hindi makalusot. Sa sandaling ito, ang Young Master ay walang alinlangan na gumuho at desperado. Ang kanyang Young Master ay nasa underworld. At siya rin ay isang kilalang powerhouse. Kahit tingnan ang buong sangkatauhan, kakaunti ang mga kalaban. Ang kanyang lakas ay ang kaharian ng hari. At isang hakbang na lang ang layo niya sa kaharian ng diwata at Diablo. Ngunit ngayon ay nakatayo si Dexter sa harapan nito at hinahayaan siyang umatake. Hindi niya kayang saktan ang kahit isang buhok ng pamilya. Masyadong nakakahiya. Gaano kalakas itong Dexter? Hindi maisip ng Young Master. Ang ngiti sa mukha ni Dexter ay nagpasindak sa Young Master at namamanhid. Ang kanyang anit, "Ikaw, hindi mo ako mapapatay. Ako ang Young Master ng Yin Division. Kapag pinatay mo ako, ikaw ay ganap na kalaban ni Yinsi." Ngumiti si Dexter. "Oh, parang kung hindi kita papatayin, hindi ko magiging kaaway si Yinsi. At, tsaka, kahit na hindi ko kaaway ang Yin Division, magiging kaaway ko. Kung hindi, nawasak ang Yin Division, mamamatay ako." Huminga ng malalim ang Young Master. "Teka, ikaw, anong ibig mong sabihin? Kaunti lang ang kaaway ng Yin Division ko. Ikaw, kaaway ka ba ng Yin Division ko?" "Dexter, hindi mali. Hindi tayo nakikihati sa puot ng langit." Huminga ng malalim ang Young Master. "I don't share the hatred of the sky." "Sino ka, Dexter?
Hindi mo ba mahulaan? Young Master. Wag mong sabihin sa akin. Ikaw ang dating God Commander. Fuck your motherfucker. Tinaway ni Lone Wolf. Iisa lang ang gwapong lalaki sa mundong ito. At iyon ay ang aking kapatid. Anong ex-God gwapo? Kalokohan ang liwanag ng nanay mo. Oo naman. Ito ang gwapong Dexter. Gustong umiyak ng Young Master sa kawalan ng pag-asa. Ngayong nahulog na siya sa kanyang mga kamay. Magkakaroon na kaya siya ng magandang wakas. Dexter, maraming kasamaan ang ginawa ng Underworld at nagplano ng masama. At ngayon hinahatulan kita ng kamatayan para humingi ng tawad. Tumigil ka. Tumigil ka. Ang Young Master na si Lindsay ay nagmamadaling sumigaw. Hindi mo ako mapapatay. Ikaw. Hindi mo kaya. Oh, ngumiti si Dexter. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Bakit hindi kita mapatay? Young Master Lindsay. Ikaw, malapit mo nang ipaglaban ang aking ninong hanggang sa kamatayan. At tiyak na matatalo ka sa aking ninong. Kapag natalo ka, isa lang ang daan palabas. Pero kung gagamitin mo ako para i-blackmail ang ninong ko, tiyak na bibigyan ka ng ninong ko ng paraan. Ito na lang ang pagkakataon mo para mabuhay. Bastos ka. Tinampal ni Lone Wolf si Young Master Lindsay nang walang pag-aalinlangan. Paralisado ka. Bagong Diyos lang. Wala talagang pakialam ang kapatid ko. Hindi ko. Kailangan na magbanta kayo sa isa't isa. Kuya, hayaan mo akong patayin siya. Casual na itinapon ni Dexter ang Young Master ng Lindsay kay Lone Wolf. Mabilis. At mabilis na desisyon. Malinaw. Aatake na sana si Lone Wolf. Nang sumigaw sa takot ang Young Master Lindsay. Huwag. Hindi. Dexter. Ang iyong mga magulang. Wala kang pakialam sa buhay. O kamatayan ng iyong mga magulang. Kung mamamatay ako, mamamatay din ang mga magulang mo. Okay. Tumingin si Dexter kay Young Master Lindsay na may nagninangas na mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Tinabi ng Young Master Lindsay. Ang iyong mga magulang. Alam ko ang kinaroroonan ng iyong mga magulang. Ngayon ang kanilang buhay at kamatayan ay nakataya. Kung hindi mo sila nailigtas. Kung gayon, mamamatay. Sa mundong ito. Ako lang ang nakakaalam ng kinaroroonan nila. Kahit ang ninong ko. Bastard. Mabilis na sumugod si Dexter. Binuhat ang Young Master Lindsay. At sinabing, sabihin mo sa akin. Nasaan ang aking mga magulang? Napabuntong hininga si Young Master Lindsay. Ako. Masasabi ko sa iyo. Ngunit kailangan mong mangako na hindi mo ako papatayin. Marahas siyang itinapon ni Dexter sa lupa. At ang katawan ni Young Master Lindsay ay nabasag ng malaking butas sa lupa. Napasigaw siya sa sakit at nawala ang kalahati ng kanyang buhay. Dexter, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka na makipag-ayos sa akin ngayon? Kung hindi mo sasabihin sa akin, papatayin kita. Nalugmok si Young Master Lindsay. Masyadong walang awa. Papatayin siya ng taong ito kapag hindi siya pumayag. Paano siya mangangahas na maging matigas ang ulo kay Dexter? Mabilis siyang bumitaw. Sabi ko, nakulong sila sa isang kuweba. Dexter, sabihin, ang bundok na iyon. Anong kuweba? Tinabi ng Young Master Lindsay. Kung saang kuweba sa bundok Feifeng. Napakaraming kuweba. Hindi ko man lang mailalarawan. Pero pwede kitang ihatid doon. Walang pakialam na sinabi ni Dexter. Mas mabuting huwag mo akong paglaruan. Kunin mo ako para hanapin ito. Mabuti naman. Lumingon si Dexter at inutusan si Lone Wolf at Hong Chigam. Manatili kayo. Linisin ang larangan ng digmaan. At huwag istorbohin ang mga guro at estudyante dito. Babalik ako kapag pumunta ako. Tumango si Lone Wolf. Kuya, dapat kang maging mas maingat. Umalis si Dexter kasama ang Young Master Lindsay. At hindi nagtagal ay dumating sa Wuyi Mountain. Ang Wuyi Mountain ay hindi isang bundok, ngunit isang bulubundukin. Kabilang sa mga ito, mayroong daan-daang malalaki at maliliit na bundok, na napapaligiran ng mga bundok. Ulap at ambon na, lumilipad, tulad ng isang fairyland. Dahil sa malayong lokasyon nito,
At karamihan sa mga ito ay matataas na bundok at kabundukan. Ang daan sa bundok ay patungo sa timog. Kaya hindi ito mapupuntahan. Kahit na ang mga profesional na ekspedisyon ay bihirang bumisita sa gayong mga lugar. Sa ilalim ng gabay na iyong Master Yinsi, si Dexter ay dumaong sa isang ordinaryong bundok. Tumayo si iyong Master Yinsi sa tuktok ng bundok at tumingin sa ibaba. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong mga magulang ay nakakulong sa isang kuweba sa ibaba nito. Pero hindi ko talaga matandaan kung saang kuweba iyon. Nitiig ang hanapin. Tumingin si Dexter kay Young Master Yinsi na may walang pakialam na mga mata. Kung manggahas kang magsinungaling, papatayin kita. Nagmamadaling iwinagayway na iyong Master Yinsi ang kanyang kamay. Don't dare. Don't dare. Hinawakan ni Dexter ang Young Master Yinsi at lumipad pababa ng bundok. Hinahanap ang bawat kuweba. Nagbubunga ang hirap. Matapos ang mahigit 5 oras na paghahanap, sa wakas ay pinigilan na iyong Master Yinsi si Dexter. Sandali lang. Ang kuweba sa itaas natin ay maaaring yung kuweba kung saan naka-house arrest ang mga magulang mo. Pinandilatan ni Dexter si Young Master Yinsi. Mas mabuting totoo ang sinabi mo. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon ni Dexter ang Young Master Yinsi sa kuweba. Buti na lang at mukhang walang panganib sa kuwebang ito. Inutusan ni Dexter ang Young Master ng Yinsi. Ikaw ang namumuno sa daan. Kung maglakas loob kang kumilos ng hindi normal, papatayin kita kaagad. Nagmamadaling sinabi ni Young Master Yinsi. Don't dare. Don't dare. Pinangunahan ng Young Master Yinsi ang daan at maingat na naglakad. Ang kuweba na ito ay masalimuot at masalimuot. Tulad ng sapot ng gagamba. Ito ay isang natural na labyrinth. Kung ang mga ordinaryong tao ay naliligaw dito, sa kalaunan ay maiipit sila dito. Pinangunahan ni Young Master Yinsi si Dexter sa loob nito. Sa wakas, makalipas ang mahigit kalahating oras, sa wakas ay nakakita ng liwanag si Dexter. Mabilis na sinabi ng Young Master Yinsi. Tingnan mo, doon nakakulong ang iyong mga magulang. Hinawakan ni Dexter ang Young Master Yinsi sa pwesto na may pagsabog ng enerhiya. At pagkatapos ay mabilis na sumugod sa harapan ng apoy. Tamang-tama, 2 tao ang nakatali sa halijing bato sa tabi ng ilaw ng apoy. Nagtanong si Dexter, naimbestigahan mo na ba ang silid kung saan sila dumapo? Sa gabi. Tumango si Lone Wolf. Nahanap ko ito. Ito ang impormasyong nakuha ko mula sa Academic Affairs Office. Ito ay may mga numero ng dormitoryo ng mga taong ito. Tinulyapan ni Dexter ang impormasyon at isinulat ang numero ng dormitoryo. Kung saan sila tumuloy. Nang gamitin ni Dexter ang kanyang kamay. Nabasag ang papel. Dexter, go! Pupunta ako sa silid ng Young Master. Kayo. Pumunta sa mga silid sa magkabilang panig ng Young Master, at magsusumikap para sa one-hit kill. Pinakamabuting huwag. Maapektuhan ang mga estudyante at kawani. Malinaw. Tulad ng mga multo, maraming tao ang umakyat sa dingding at pumasok sa paaralan. Para sa isang powerhouse tulad ni Dexter, ang paglipad sa kalangitan ay isang piraso ng cake. Madali siyang lumutang sa labas ng bintana ng silid ng Young Master. At pagkatapos, ay ginamit ang espada ng Sea King upang laslasin ang higa ng Young Master. Puff! Matapos ang mahinang tunog, ang kama ay nahati sa kalahati ng kutsilyong Sea. Wang! Masyadong matalas ang kutsilyo ni King Sea. At kasabay ng bilis, hindi ito gaanong ingay. Pagkatapos noon, taglit na tumahimik ang silid. At walang sumasagot, Young Master Yinsi. Ngunit iyon ang kaso. Isang suntok ang pumatay sa kanya. Si Dexter ay lumutang sa silid sa tabi ng bintana. Itinaas ang kubrekama at tumingin. Ngunit nakitang wala itong laman at wala talagang tao. Damn! Paano ang mga tao? Ito ba ay isang bitag? Maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Kaagad na nakipag-ugnayan si Dexter sa ilang iba pang miyembro ng koponan na may kamalayan. Paano ginawa ang misyon? Lone Wolf. Kuya, walang tao ang kwarto. Wala talagang tao.
Agad ding tumugon sina Hong Chigong at Little Squirrel. Wala rin kaming nakitang buhay na nilalang dito. Kakaiba iyan. Sumimangot si Dexter. Kalagitnaan ng gabi. Saan nagpunta ang lahat ng tao? Mula sa Yin Division. Naglakad si Dexter sa bintana at tinatanaw ang buong paaralan. Bahagya niyang nakita na may itim na ulap na tumataas sa kalangitan patungo sa timog silangang sulok ng paaralan. Hindi ba dapat magtipon-tipon ang mga tao ng Yin Division sa sulok na iyon? Anong ginagawa nila doon? Kung sasabihin mong walang problema, hindi ka maniniwala, agad na sinabi ni Dexter. Pumunta ka doon para tingnan ang sitwasyon. Maraming tao ang tumalon pababa at nagmamadaling nagtungo sa timog silangan na sulok. Bilang resulta, sa kalagitnaan, biglang huminto si Dexter. Sandali. Bilasan mo at magtago. May tao. Nagulat ang ilang tao. Mabilis silang tumigil. At sinamantala ang sitwasyon para humanap ng tagong sulok na mapagtataguan. Hindi nagtagal ay lumabas ang ilang figure mula sa dilim na di kalayuan. At tila patungo na rin sila sa timog kanlurang sulok. Sa isang sulyap lang, napagtanto ni Dexter na may mali sa kanila. Ang mga mata ng ilang tao ay mapurol. Matigas ang kanilang mga kilos, at walang ekspresyon sa kanilang mga mukha, na parang na-hypnotize mo. Anong meron sa mga taong ito? Maingat na pinagmasdan ni Dexter, at sa lalong madaling panahon nalaman na maraming tao ang napuno ng maraming Yin Chi. Walang duda na ang mga taong ito ay kontrolado ni Yin Chi. At ngayon ang kanilang mga salita at gawa ay nasa kontrol ng Yin Chi. Saan sila pinapapunta ni Yin Chi? Sulok sa timog silangan. Upang mapatunayan ang sarili niyang iniisip. Lumakad si Dexter. Iniunat ang kanyang kamay at kinamayan ito sa harap ng maraming tao. Maraming tao ang hindi tumugon. Parang kontrolado talaga ni Yinsi. Nag-isip sandali si Dexter at pinatalsik ang ilang tao. Agad ding tumalon si Lone Wolf at ang iba pa. Kuya, ang mga taong ito ba ay kinokontrol ni Yinsi? Tumanggaw si Dexter. Tama, mabilis tayong magpalat ng damit nila at pumunta. Kalahati. Sa timog silangan na sulok para malaman. Ayos ito. Ang mga taong ito ay pawang mga kawani ng paaralan. Upang maiwasang matagpuan ni Yinsi, mabilis silang nagpalit ng damit ng isa't isa. At ginaya ang poster ng Walking Dead ng isa't isa. At naglakad hanggang sa timog silangan na sulok. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang miyembro ng faculty na ang isip ay kontrolado rin ni Yinsi. Taglit na nag-alinlangan si Dexter. At mabilis na nag-isip ng isang bagay. Baka, may nagpanggap na sarili niya at nasaktan ang pangalawang matanda. Mabilis na sinabi ni Dexter. Nanay at tatay, ako si Dexter. Ang iyong anak na si Dexter. Nagpunta ako sa ibang lugar noon. At pagbalik ko, nabalitaan kong naka-house arrest ka. Kaya't pumunta ako upang iligtas ka. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Ano? Nagulat si Yunfei at Shangguan Feizo at winalis nila si Dexter pataas at pababa. Ikaw si Daor. Dexter. Anak ko Dexter. Tumanggaw si Dexter. Oo, ako si Dexter. Mga magulang. Ano ang nangyayari sa inyo? Hindi ba ninyo ako dapat kilalanin? Napaluha sina Yunfei at Shangguan Feizo saglit. Daor, ikaw talaga. Bumalik ka na. Nagmamadaling nagtanong si Dexter. Nanay at tatay. Ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nakulong dito? Sino ang may gawa nito sayo? Huwag kang mag-alala. Makakamit ko talaga ang hustisya para sa iyo. Biglang nagbago ang mukha ni Yunfei at Shangguan Feizo. Go! Daor! Bilasan mo. Ito ay isang ambas. Agad ding nakaamoy ng mapanganib na hininga si Dexter. Pinuhat niya ang pangalawang matandang lalaki sa kanyang likuran. Sabay na tayo. Naglakad siya na parang langaw kasama ang pangalawang matandang lalaki sa kanyang likuran. Sinusubukang makatakas mula rito, ngunit makalipas lamang ang ilang hakbang. Biglang dumating ang isang malakas na puwersang pumipigil. Parang bigla akong napahawak sa isang burol.
Ang mga paa ni Dexter ay idiniin sa batong lupa. Ngunit nakatayo pa rin siya. Kasabay nito, mabilis niyang inilabas ang kanyang lakas para tulungan sina Ye Yunfei. At Shangguan Feizo na harangan ang pressure. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan ang ganoong kalaking pressure. At sila, ay madudurog sa laman. Ano ang sitwasyon? Damn! Saan nanggaling ang pressure na ito? Ibinaba niya ang pangalawang matandang lalaki at sinabing, maghintay kayo rito. Lalabas ako at titingnan. Ye Yunfei at Shangguan Feizo ay seryosong tumingin kay Dexter. Daor, kung may pagkakataon kang tumakas, kailangan mong tumakas. Huwag kang mag-alala sa amin. Kung nadadamay ka dahil sa amin, mas mabuting mamatay na lang ako. Tinapik ni Dexter ang kanilang mga balikat. Tumalikod at umalis ng hindi nagsasalita. Kung sila ay umalis, ang presyon ay nasa kanila. At sila ay mamamatay sa isang iglap. Parehong hindi komportable si Dexter. Naglakad siya palabas sa ilalim ng napakalaking pressure. At habang lumalakad siya, patungo sa akin, mas lalo siyang napipilitin. Nang papalapit sa pasukan ng kuweba. Napakalakas ng pressure kaya hindi nakayanan ni Dexter. At hindi siya makagalaw. Napagtanto ni Dexter na may nag-set up ng band formation dito. At ito ay isang band formation na inayos ng isang master. Hindi bababa sa ito ay dapat na isang digital na araw at buwan. Ang sangkatauhan ba ay talagang nagsilang ng isang Sun Moon Realm powerhouse? At higit sa isa, anong puwersa ang kinabibilangan nila at bakit nila nilalabanan ang sarili nila? Kaakibat ba ito sa Yinshi? Kung hindi, paano niya matutulungan si Yinshi? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga bagay ay hindi gagana. Haha, ang bait kong kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Isang malakas na tawa ang biglang nagmula sa bokana ng kuweba. Ang nervyos ni Dexter ay tensyonado. At ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Napaka-pamilyar ng boses na ito. Boses ba ito ng aking kambal na kapatid? Ye Wuan. Damn. Hindi ba patay na si Ye Wuan? Paanong nasa lugar na ito? Hindi ba dapat kasali rin si Ye Wuan sa pagkidnap sa kanyang mga magulang? Baka, pati ang utak, sa sandaling ito, ang mukha ni Dexter ay sobrang dilim. At ang kanyang katawan, ay mamamatay tao. Sa bokana ng kuweba, unti-unting lumitaw ang isang figure. Hindi ang kambal na kapatid na si Ye Wuan. Sino ito? Nang makita si Ye Wuan, napakuyom si Dexter. Ye Wuan, sabihin mo sa akin, ginawa mo ba ang lahat ng ito? Hindi umiwas si Ye Wuan. At inamin ito mismo, walang mali, ginawa ko ito. Dexter, mga bastos, iyan ang ating mga biolohikal na magulang. Paano mo sila haharapin? Ngumiti si Ye Wuan, paumanhin. Sila ang aking mga biolohikal na magulang sa nakaraang buhay. Ngunit si Yinsi ay nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. At si Yinsi ay ang aking tunay na mga magulang. Wala na silang kinalaman sa akin. Oo naman. Si Dexter ay na-convert ng Yin Division at naging Allopiers ng Yin Division. Dexter, ano ang layunin ng paggawa nito ng buong lakas? Ye Wuan, napakasimple. Dinala lang kita dito. Dexter, kung gayon, ano? Ye Wuan, patayin mo ako. Dexter, ikaw ang bahala. Ngunit hindi mo ako maaaring patayin. At hindi mo rin kayang i-set up ang ganitong uri ng pagbabawal. Dapat may mga tao sa likod mo. Hayaan mo silang magpakita. Huwag magtago. Sabi ni Ye Wuan. Ikaw lang. Hahaha. Hindi ka qualified na makita sila. Haha. Isang malakas na tawa ang nagmula sa malayo. Malapit na siyang mamatay. Kaya, bakit hindi siya mamatay? Dexter, nagkita tayong muli. Muling dumaong sa bokana ng kuweba ang ilang figure. Agad na lumuhad si Ye Wuan sa kabilang partido. Yin si Ye Wuan. Salubungin ang apat na Panginoon. Walang nagbigay pansin kay Ye Wuan. Nang makita ang bisita, hindi napigilan ni Dexter na huminga ng malalim. Alam at pamilyar ni Dexter ang 4 na taong ito. Sila ay ang Panginoong Diyos, Hari ng Tigre,
Panginoong Anino Patriarch at Hua Feihua. Ang Hua Feihua na ito ay dating subordinate ni Dexter. Ngunit kalaunan ay, nagkamali siya sa hukbo at pinatalsik ni Dexter. Simula noon, ang Hua Feihua na ito ay nawala. At sinasabing siya ay tumalikod sa kampo ng kaaway. Hindi ko akalain na sa oras na ito, makikita siyang muli ng espesyal na lugar na ito. At hindi man lang niya naisip na makihalubilo siya sa grupo ng mga tao tulad ng Godlord Tiger King. Tinitigan ni Dexter si Hua Feihua. Hua Feihua, binilang ko lahat, pero hindi ko binilang. Ikaw pala, umiling si Hua Feihua. Dexter, hindi na ako tinatawag na Hua Feihua ngayon. Tawagin mo akong gwapo. Ano? Natigilan ang mga mag-aaral ni Dexter. Ikaw ang bagong Diyosa. Ngumiti si Hua Feihua. Hindi ko naisip. Haha, medyo tagasunod ka noon. Pero ngayon naging gwapo ka na. Salamat sa paglilinang mo noon. Dexter. Oo, hindi ko talaga akalain na maaari kang maging isang god. Commander, hindi ko man lang naisip na makihalubilo ka talaga sa mga tao ng Yinsi. Ang mga mata ni Dexter ay nahulog sa Panginoon ng Diyos. Bahagyang ngumiti ang Panginoon ng Diyos. Hindi man lang namin naisip na madali. Kang malinlang. Anak, paano kung makipag-deal tayo? Dexter, anong transaksyon? Tinabi ng Diyos na Panginoon. Tawagin mo ang lahat ng iyong mga nasasakupan. Upang mamatay, maaari kitang bigyan ng kasiyahan. Kung hindi, ang pagbabawal sa pagkain ng puso na ito ay unti-unting kakainin ang iyong puso. Na magdudulot sa iyo, ng paghihirap at kamatayan. Dexter, speaking of a deal, mayroon din akong deal na gusto kong gawin sa iyo. Diyos Panginoon, anong deal? Dexter, bawiin ang pagbabawal na ito. Mga bastos, galit na galit ang Panginoon ng Diyos. Kung matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay, tutuperin kita. Sumulyap si Dexter kay Yewoan at ngumiti ng mapait. Yewoan, naaawa ako sa iyo. Binigyan ni Yewoan si Dexter ng isang puting tingin. Hoy, hindi ko kailangan ng awa mo. Karangalan kong pagsilbihan ang Yin Division at ang apat na Panginoon. Dexter, kung mali ang hula ko, hahayaan ka ni Hua Feihua na magpanggap na ako at labanan siya hanggang kamatayan. Papatayin ka niya sa field gamit ang sarili niyang mga kamay. Malapit ka nang mamatay. Ngumiti si Yewoan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Lord Shen Shuai. Hayaan mo akong aminin ang pagkatalo ko sa arena at aminin ang lahat ng kasalanang nagawa ko, kabilang ang pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil. Kung gayon, tatanggapin ako ng Panginoong Diyos Shuai bilang isang disipulo at hahayaan akong magbago ng isip at maging isang bagong tao. Ikaw Eurobroken Bar. Naikuyom ni Dexter ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Kahit gaano pa kalakas ang isip niya, hindi siya makapagpigil sa sandaling ito. Kung gagawin nila ito, tuluyang masisira ang kanilang reputasyon. Anong gagawin? Ang mga mata ni Dexter ay nahulog kay Young Master Yinsi. Ang Young Master Yinsi ay nakakulong pa rin sa sarili niyang lakas. Hindi makagalaw. Hinawakan ni Dexter si Young Master Yinsi sa kanyang kamay. Nasa kamay ko si Young Master Yinsi. I don't ask you to let me go. But please let my parents leave this impyernong lugar. Kung hindi, tiyak na papatayin ko ang Young Master Yinsi. Nagkibit balikat si Hua Feihua. Pwede mo na lang itong patayin. Itong Young Master, marami akong kasalanan. At wala akong pakialam sa isang ito. Ang Young Master ng Yinsi ay bumagsak. Hua Feihua, tumahimik ka Laozi. Huwag mong kalimutan ang sinabi sa iyo ng tatay ko. Noong malapit ka nang umalis. Para protektahan mo ang kaligtasan ko. Kung mayroon akong 3 lakas at 2 kahinaan. Tiyak na hindi ka pababayaan ng aking ama. Nakangiting sabi ni Hua Feihua. Young Master, napakatanga mo. Hindi ka takatakang itinulak ka ni Lord Yama bilang biktima. Tinatimad na akong makipag-usap sayo. Pero na, ang batang master ng Yinsi ay umuungal ng paulit-ulit. Hua Feihua, tumigil ka kay Lao Su. Kahit mamatay si Lao Su, hindi ka
niya pababayaan. Bahagyang bumantong hininga si Dexter. Ito ay talagang mahirap. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang mga magulang. Nang makita ang pagbabalik ni Dexter, ang pangalawang matandang lalaki ay nagmamadaling lumapit at nagsabi, "Daor, ayos ka lang ba?" Umiling si Dexter. "Wala lang," sabi ni Shangguan Feizo. "Daor, sabihin mo sa amin ang totoo. May paraan ba para makaalis dito? You don't have to worry about us. Basta makakaalis ka ng ligtas. Makukontento ang mga magulang mo." Nakangiting sabi ni Dexter, "Nanay at tatay, huwag kayong mag-alala. Ang maliit na lugar na ito ay talagang hindi ako mabibitag. Ang kasalukuyang ako ay hindi maihahambing sa kung ano ako dati." Si Dexter ay taos puso at kusang loob. Sina Yunfei at Shangguan Feizo ay parehong naniwala dito. At ang mga kulubotsa, kanilang mga kilay ay lumawak ng husto. Tinabi ni Yunfei, "Yay! Ginali niya kami at gusto naming linlangan ka na pumunta rito. Kung hindi kami sumunod, hindi niya tayo bibigyan ng pagkain at inumin. At sisirain niya tayo." Nakita ni Dexter na ang pangalawang matandang lalaki ay napaka-haggard at napakahina ng kanyang katawan. Kaagad na nagpadala si Dexter ng ilang espiritual na enerhiya sa pangalawang matandang lalaki. At ang kutis ng pangalawang matandang lalaki ay talagang bumuti ng husto. Tinabi ni Dexter, "Nanay at tatay, magpahinga muna kayo. Pag-aaralan ko muna kung paano makatakas dito. Huwag kang mag-alala. Ilang oras na lang bago tayo makatakas." Ayos ito. Pagod na pagod si Erlao. Kaya nakahanap siya ng patag na lugar at nakatulog. Kaagad na ginaising ni Dexter ang Dragon King at Divine Bone para pag-usapan ang mga kontra-hakbang sa kanila. Alam ni Dexter na halos imposible para sa kanya na masira ang Prohibition Formation na ito ng mag-isa. Kakabutihang palad, ang Dragon King at Divine Bone ay nakatatak pa rin sa kanyang katawan. Kaya dapat silang tumulong. Matapos malaman ng Dragon King at Shengo ang katotohanan mula sa bibig ni Dexter, tila ay tumahimik. Nagmamadali si Dexter. "Yay! Yay! Nagsasalita ka. Sigurado ka bang makakatakas ka?" Galit na sinabi ng Dragon King. Kung ako ay nasa kanyang kalakasan, ang pagbabawal na porma sayo na ito ay magiging isang maliit na pugad para sa akin. Makakagat lang ako ng isang daanan sa kalawakan at matagumpay na makatakas. Pinutol siya ni Dexter. "Tumigil ka. Tinatanong ko ngayon. Hindi ang iyong kaarawan." Bumantong hininga ang Dragon King. "Hoy! Hindi pa bumabalik ang lakas ko sa pinakamataas na estado. Kung hindi masyadong malakas ang pagsupil dito, baka madala kita para makatakas. Gayunpaman, ang puwersang pumipigil na ito ay masyadong malakas. At ang aking lakas ay hindi ganap na maibigay." Isinuko ni Dexter ang hari ng dragon at tinanong si Divine Bone. "Divine Bone, mayroon ka bang magagawa?" Tinabi ng Joss Bone. "Kung nandoon pa ang aking katawan, ang pagbabawal na porma sayo na ito ay magiging walang silbi sa akin. Dexter, halika." Ang pagsasabi na ito ay walang kahulugan. Parang walang makakaasa. Sarili lang ang maasahan. Kakabutihang palad, mayroon pa ring trump card si Dexter, na hindi pa niya nagamit. Siyawang daw. Kung ang siyawang daw ay maaaring linangin sa pagiging perpekto, dapat nitong hatiin ang hanay ng pagbabawal na ito. Maingat na tinanong ng Dragon King at Shengo si Dexter. "Dexter, sigurado ka bang makakatakas ka sa pagbabawal na porma sayo na ito? If you can, it's best. If you can't, matutulog na tayo. Naghihintay sa susunod na master na gisingin tayo." 10 araw ay lumilipez. Sa wakas ay dumating ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng bagong Joss at Dexter. Ang lokasyon ng life and death battle ay ang Great Summer Arena, na isang national level open air boxing arena. Ang malaking parisukat ay kayang tumanggap ng 40,000 hanggang 50,000 manonood. Isang araw bago ang ring. Tiksikan na sa mga tao ang ring. Karamihan sa kanila ay mga mamamahayag. Napagtanto nilang lahat na ang sino mang mag-broadcast ng digmaan ng live ay
Tataas ang atensyon ng media ng 12 dosenang o kahit daan-daang beses. Nagkaroon ng napakalaking dagat ng mga tao. At walang katapusan sa paningin. At, ang maingay na boses ay tila nagbukas ng langit. Sa inaasahan ng lahat, sa wakas ay sumapit ang tanghali. Matagumpay na nagsimula ang ring match. Sa larong ito, walang referee, walang host, lahat ay nakabatay sa buhay at kamatayan. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, isang figure ang bumaba mula sa langit. Pagkalapag niya, kumukulo ang eksena. Joshua. Ang dating Joshua. Dexter. Gaya ng dati, siya ay malamig at puno ng aura. At ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng pamimilit ng isang malakas na lalaki na nakakasawa. Mula nang linawin ni Dexter ang kanyang sarili sa huling press conference. Maraming tao ang patuloy na sumusuporta kay Dexter. At nakakabingi ang mga tagay sa eksena. Kapag harap sa tagay, si Dexter ay walang pakialam at lumakad papunta sa ring. Hindi gumagalaw na parang bundok, na nakatingin sa pasukan na may malamig na mga mata. Maya-maya, may lumitaw na ibang figure sa pasukan. Ang bagong Diyos ay gwapo at ang mga bulaklak ay hindi bulaklak. Nang lumitaw si Hua Feihua, sumabog ang tagay mula sa karamihan. Si Hua Feihua ay karapat dapat na maging kasalukuyang God Coach. At ang karamihan ay may mas mataas na rate ng suporta para sa kanya. Nahijitin ng tunog ang kay Dexter. Nasiyahan si Hua Feihua sa pakiramdam ng pagiging sambahin ng lahat. At iminuwestra ang mga tao na may ngiti sa kanyang mukha. At dahan-daang umakbang sa singsing. Pagkatapos niyang umakyat sa ring at tumingin kay Ye Wuan, agad na tumahimik ang mga tao at nagsimulang mag-freeze ang hangin. Veteranong hari. Kaharap ang kasalukuyang hari. Sino ang mananalo? Ang lahat ay naghihintay at nakakakita. Walang pakialam na sinabi ni Hua Feihua. Dexter, padalhan ka ng isang salita. Ang alibughang anak ay hindi maaaring tumalikod. At ngayon ay maaari kitang bigyan ng pagkakataong tumalikod. Kahit na pinagtaksilan mo si Daxia at nakapasok ka sa kampo ng kaaway. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi ka nagdala ng hindi maibabalik na mga pagkalugi kay Daxie. Kaya't maaari kitang haharapin ng basta-basta. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Si Ye Wuan ay tumugon din ng walang pakialam. Hua Feihua, tinadalhan din kita ng isang salita. Akin ang posisyon ng commander ng mga Diyos. At walang sino man ang makakaalis. Dito, malabo. Galit na sumigaw si Hua Feihua. Kung gayon hahatulan kita sa ngalan ng mga taong Daxia, gumawa ka, para hindi madaig. Umatake din si Ye Wuan. Nagsalpukan ng dalawa sa himpapawid. At pagkatapos ay sumiklab ang nakasisilaw na apoy. Ang ilaw ng apoy ay isang spherical na hugis na bumabalot sa kanilang dalawa sa gitna. Ang ningning nito ay maihahambing sa isang maliit na araw. At ang taong nagniningning ay hindi makapagdilat ng kanilang mga mata at hindi makita ang labanan sa loob. Hinaramgan ng malaking ball ang apoy nang gininto ang liwanag ang karamihan sa mga attack wave sa kanilang dalawa. Ngunit nakatakas pa rin ang kaunting attack wave. Takabutihang palad. Inayos ng maaga ni Hua Feihua ang mga tao upang malutas ang resulta ng pag-atake. Upang hindi makasakit ng mga inosenteng tao. Ngunit mayroon pa rin kaunting resulta ng pag-atake na nakalusot sa lambat. Nataman nila ang anumang bagay. At ang bagay ay nabasag at nawala sa lugar. Kabilang ang mga reinforced concrete na gusali. Nagulat ito sa sitwasyon. At ang mga taong nakapanood nito ay natakot at nagulat. Ang daming nag-uusap. Mukhang mas malakas ang lakas ng bagong Diyosa kaysa dati. Oo, kung ganoon nga. Ang bagong Diyos ay ang karapat-dapat na numero 1 tao sa mundo. Boom! Nagdulot pa ng kulog sa kalangitan ang labanan ng magkabilang panig. Pagkatapos ng kulog, isang kidlat ang tumama sa malaking ball ang apoy. Nahati agad sa dalawa ang malaking ball ang apoy. Naging dalawang kidlat, tumagos, sa langit at lupa, at unti-unting bumagsak sa lupa. Naglaho ang kidlat, nagsiwalat ng dalawang figure. Ito ay ang bagong Diyosa na si Hua Feihua.
At ang dating Diyosa na si Dexter,